simulan ng ating talakayan, hayaan niyo pong aking ipakilala ang ating unang panauhing tagapagsalita. Nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines. Siya rin ang PRO ng Philippines Historical Association. Nagtapos ng Bachelier ng Sining at Masterado sa Kasaysayan at kandidato upang magtapos ng doktoral sa Antropolohiya sa UP Diliman. Kasama nagsulat ng aklat na Bonifacio, ang unang Pangulo, at ng Bayani Biographies Andres Bonifacio. Nagdathala na rin sa iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Naging orihinal na panelista ng The Bottom Line with Boy Abunda, ABS-CBN, at consultant ng History with Lord sa TV5, at ng mga telesaryeng Katipunan at Ilustrado sa GMA7. Lumikha ng Showtime Television na segment na ngayon ay isang column sa Abante tuwing Linggo. Nagsusulat din ng column sa The Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isang pinakaaktibong public historian sa telebisyon ng bansa. Isang karangalan po na atin po siyang makasama ngayong araw, isang historiador, Professor Michael Charleston Xiao Chua. Sa ating lahat. Ayan. Nakikita niyo ba ako? Dahil kayo ang nakikita ko sa aking screen. Yes po, nakikita po kayo. Ayan. O, sige. So, maraming salamat sa... pwede po ba akong mag-screen share? Opo. Yan. Okay. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Manuel S. Enverga University Foundation at sa College of Arts and Sciences. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga estudyante ng Social Sciences Society, no? At pati yung El Turismo na rin at yung Communication Society. Thank you so much for sponsoring this talk on God Andres Bonifacio. Ang akin pong paksa ngayong araw na ito ay Andres Bonifacio. Inuubad natin ang mga maling akala ukol sa ama ng sambayan ng Pilipino. At salamat sa inyong paanyaya at sa ating mga tagapagsalita na susunod. Kung meron pa po kayong mga katanungan, marami po tayong mga inilagay na mga iba't ibang mga materials tungkol kay Bonifacio sa iba pang bahagi ng ating kasaysayan. Please subscribe to my YouTube page, Xiao Chua. Follow my Facebook, IG, Twitter. At ang website ko po mga kaibigan ay xiaochua.net at pangkalisxiao.wordpress.com. May mga readings at mga larawan na pwede po kayo magamit sa inyong pagtuturo ng kasaysayan. Ako po ay nakapagsulat ng isang aklat kasama si Ginoong John Ray Ramos, at ito po yung Bayani Biographies Andres Bonifacio. Okay? Ang aklat po na ito ay isang para sa mga bata. Subalit, kung tutuusin, sinasabi na bagamat ito ay pambata lamang, actually, pwede rin po ito. Teka lang bakit naging malaking? Isa na kayo. Ayun. Okay, sorry. Yung Bayani Biographies na aklat na mula sa Cahen Press. Ito po ay pambata. Subalit hindi naman ito pambata lamang talaga. Bakit? Kasi ayon po kay Jim Richardson, na isang eksperto ukol sa mga katipunan documents na bagong natagpuan sa Espanya. No? Lalo na yung sinulat niya, yung tinatawag na The Light of Liberty. No? Ayan. Nahanap ko yung sarili sa screen ko. Yun. Hirap din kapag hindi ko nakikita yung sarili ko. Okay. Ito yung The Light of Liberty na nakikita natin. Yan po ay mga kalipunan ng mga dokumentong bago na natagpuan ukol sa katipunan mula sa Espanya at sa iba pang lugar sa mundo na nahuli, na kumpiska o na-preserve. So, sabi niya mismo na ang aklat na ito ay nagbibigay ng pag-update. Kasi naisama na natin ni John Ray ang mga mas bagong mga pananaw at tuklas
tungkol kay Andres Bonifacio sa mga nagdaang dekada. Bagamat pwede mong sabihin na ito ay mga impormasyon, pero may malakihong implikasyon sa ating pagkaintindi, sa ating kasaysayan, at sa ating sarili bilang isang mamamayang Pilipino. At ang isang pinakamahalagang pananaw tungkol sa atin, tungkol sa kay Bonifacio, na dapat nating makita ay ito. Anong bang klaseng bansa ang gusto niyang maging tayo? Hindi yun ang pinakamahalagang tanong. At tayo ba ay tumutupad sa kanyang vision para sa ating bansa? Ang aklat na ito ay nakabatay sa isang pang mas naunang proyekto na aking ginawa, isang dokumentaryo para sa National Historical Commission of the Philippines na pwede niyong makita. YouTube nyo lang, YouTube search, The State Documentary on Andres Bonifacio. Yan po yung title niya sa YouTube, pero ang talagang title po niya, May Pag-asa ang Bantayog ni Andres Bonifacio. At alam natin ang may pag-asa ay ang nom de guerre ni Bonifacio. Yan ang kanyang kumbaga pseudonym. Yan. So, ilan sa mga nililinaw natin na mga bagay-bagay, siyang ito, 9 misconceptions or myths that we will debunk about Andres Bonifacio. Just because ito mga pananaw natin sa kanya, yung mga panlilibak, also reflects some of our biases against our fellow men. Una sa lahat na dito ay merong perception na si Bonifacio ay anak dalita. Ibig sabihin siya po ay sobrang hirap. Dahil siya po ay isinilang sa tondo. At iniisip natin na yung tondo ngayon ay yun yung tondo noon. Oh? Kailangan maintindihan nito na yan ay merong pinagmumulan na hugot. At ano ito? Ito ang imahe natin kay Andres Bonifacio. At ang lagi niyang suot ay suot ng magsasaka. At may bolo. Saan natin nakuha yung imahe na yan? Kuha natin yan sa lahat ng mga estatwa sa buong Pilipinas na tinatawag nating Andres Bonifacio. Kahit nung bata ako, makikita niyo sa Tarlac, ayun ako, oh, at makikita ninyo, nandun ako sa Andres Bonifacio Monument. Pero, ito yung masasabi ko sa inyo. Diba? Yan ay, ano siya, no? Ang kanyang imahe ay galit na galit, namumugpo yung mata, diba? Tapos nandiyan yung kamisa di Chino na nakabukas ng konti, kaya ang tawag ko dyan, Andres Bonifacio. Kasi nakahubad, no? Tapos namumugto, masel. Pero sorry po, kasi hindi po yan si Andres Bonifacio. Bakit? Sino po yan? Siya po. Sino siya? Actually, siya po ay modelo ng isang monumento para sa deskamisado. Ano yung deskamisado? Yung shirtless na mga miyembro ng katipunan. Dinamitan na lang yan kasi isip ko siguro wala na mag-shirtless sa katipunan. Siguro, pero baka rin wala. Kaya eventually, dinamitan. At ito yung representasyon ng tinatawag na Cry of Balintawak. At ito yung nilagay doon sa kung nasan ngayon yung Cloverleaf. No? Sa may Balintawak. At ang nakalagay po sa ilalim, alaanan ng bayang Pilipino sa mga bayani ng 96. Ibig sabihin siya po ay isang katipunero. Hindi po siya ang ama ng himagsikan. Okay? Kaya akala natin mahirap siya kasi ang iconography natin sa kanya sa art ay itong suot niya bilang isang mahirap. No? So, yung estatwa na yan nagdi-demolish pero kinuha ng mga taga-Yubi at pinalitan na ng bago ni Napoleon ang kuweba. Pero 1911 pa yung estatwa na yan. Ano ba ang itsura ni Andres Bonifacio sa totoo lang? No? By the way, before I answer that, lahat po yung mga sinasabi na siya ay mahirap, dalawang mga sektor na nagpapalaganap yan.
Na yung isa, dinadakila siya kasi dakila naman talaga ang mga mahihirap. So, ang dakilang anak pawis ang tawag sa kanya. Pero siya ba'y talaga yung anak pawis? Yun ang tanong eh. Working class, totoo yun. He was a working class. Oh? Pero yung sabihin mo napakahirap niya, ay ginamit din kasi na paninira. So parang hindi maganda kasi ginamit na paninira ng mga tao na nagsasabing bobo siya, wala siyang edukasyon, at hindi siya nararapat na mamuno ng ating himagsikan. So yung dalawang panig na ito, yung mga progresibo at yung mga mayayaman, ginagamit pareho yung pagiging mahirap ni Bonifacio. No? Well, in fact, middle class ang kanyang katayuan. Pero yung paninira na yan na mahirap siya, wala siyang pinag-aralan, noon pa man ginagamit na against him yan. At hanggang ngayon, ginagamit yan laban sa kanya ng mga taong naniniwala na hindi siya dapat naging pangulo. Ano ba tunay na itsura ni Andres Bonifacio? Makikita yan sa isang bukas na larawan, no? Larawang bukas, na hindi nga natin halos makilala. Kung yan po, isa-subject natin dun sa app ngayon na nag-re-retoke ng mga litrato, baka magulat ka kasi mukha siyang robot dahil nasira yung bahagi ng kanyang mata dun sa larawan. Baka pangit nung dating, saka mukhang masungit, saka payat. Hindi siya mukhang Gardo Versosa. 'Di ba? Hindi siya mukhang macho, no? Payat siya at hindi siya nakasuot ng mahirap. Siya ay naka-Amerikana. Dahil siya ay isang professional noong panahon na 'yon. Oh? So, noon, yung mga larawan na yan, para luminaw, nire-retoke nila yan kahit walang Adobe Photoshop. O, paano siya niretoke? Ito. Di mas nakita natin. Oh, medyo gumanda yung itsura. Diba, nilagyan pa ng bulaklak. Wala namang bulaklak yun eh. Oh. Nilagyan pa ng bulaklak. Oh. Brooch. Nilagyan ng brooch, arte. Oh. Tapos nagkaroon pa yan ng change costume. Oh. Kasi naniniwala ang mga historiador na si Andres Bonifacio ay hindi lumalabas ng nakapangmagsasaka kapag lumaban. Sapagkat siya'y pinuno ng himagsikan. Sigurado ang mga historiador na siya, o sigurado ang ilang historiador na siya ay nag-rayadilyo. Siya ay gumamit nung mga regular na damit na ginagamit ng mga sundalo noon on both sides, Kastilaman o mga Katipunan. Okay? So, Bonifacio knew the stage and he knew yung kanyang pag-act, he knew how to act like a leader. Ang kailangan dyan ng costume. Mahalaga ang costume. So, hindi siya nagpapakita na hindi maganda ang kasuotan niya. In fact, totoo yun, na ang account sa kanya, siya'y naka-Amerikana lagi. Hindi siya lumalabas ng hindi nakaayos. So, yun ang Andres Bonifacio. Ngayon may Photoshop na. Ito na yung ginagawa nila. So, anyway, pangalawang misconception, si Bonifacio daw ay purong Indio. Ito kailangan natin liwanagin to sapagkat si Andres Bonifacio ginagawa na, si Bonifacio, siya ang huwangan ng purong Pilipino. Yung mga ganun, meron silang konsepto ng purong Pilipino. Na sa totoo lang ay isang katarantaduhan. Wala namang purong Pilipino. Lahat tayo ay may dugo ng mga dayuhan, dugo ng ibang lahi, diba? Lahat naman tayo nanggaling sa Africa yung ninuno natin, di ba? So, yan ang natin, yan ang sinasabi natin na purong Indio. Bakit hindi siya purong Indio? Simple lang. Alam niyo ba na ang nanay ni Andres Bonifacio, nakahanap yung kanilang marriage certificate, Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Si Catalina de Castro ay dineclare niya siya ay isang mestiza Espanyola. Mestiza Espanyola, anong ibig sabihin nun? Siya ay half Spanish. So, ibig sabihin, may 1/4 Spanish blood si Bonifacio dahil makapit ng dugo ng nanay. Hindi siya talaga yung parang iniisip ko na, di ba, sobrang kayo ang kung naniniwala tayo sa genetics, no? At in fact, merong isang spy report ng mga Kastila na yun daw miyembro ng isang organisasyon o yung pinuno ng isang organisasyon
na nagbabadlak na maghimagsik ay isang mistiso. So, sino yung mistisong ito? Si Bonifacio. So, hindi siya purong Indio. And in fact, wala dapat ganun na tayo konsepto ng purong Indio, purong Pilipino. Ako, yayarihin ninyo kasi Chinese ang great-grandfather ko. Huwag ganon! Walang ganon, Mars. Walang ganon. Ha? Okay, number 3. Naulila ng lubos si Bonifacio sa gulang na 14 na yan ang kwento na 6 silang magkakapatid pero nangyari, namatay yung magulang niya magkasunod at dahil doon 14 na taon, tumigil siya sa high school na pag-aaral dahil nakapag-aral talaga si Bonifacio, hindi lang siya natapos no, kay Guillermo Stenya. At dahil si Bonifacio ang tumayong ama, sila ay gumawa ng mga baston at abaniko. Sa paglalarawan, yung mga baston, abaniko, parang pupurahin sa labas ng simbahan. Pero sa totoo lang, hindi po mumurahin yun. Hindi mumurahin. Bakit? Ang abaniko noon, hindi yung parang pamaypay na anahaw, na hindi ganon. Hindi ba yung, alam yung kay Ina Magenta sa Okay Cafe? Ay, matanda na pala ako, hindi na alam yun. Yung mga ganon na mga pamaypay, na mga panglola na magaganda, yan ang mga abaniko. At itong tinatawag na baston na ito, hindi ito basta-bastang baston. May sample tayo. Actually, may pinaniniwala ang baston na ginawa ni Andres Bonifacio na nag-i-exist pa rin ngayon. At ito po ay nasa pamilya ng Camacho ng mga kaanak ni Catalina de Castro. No? At ito pong itong baston na ito, mga kaibigan, ay siya ay matigas na kahoy. Matigas na kahoy na payat. At yung dulo nawawala na kasi yung dulo, yun po yung mahal, yun yung bakal, yun yung may disenyo. So ganun po yung baston na binibenta ni Nagat Andres Bonifacio noon. Ngayon, 14 na taong gulang, kung 1863 pinanganak si Andres Bonifacio, bibilangin mo yung 14 na taon, 63, 60, 63, 73, 74, 75, 76, 1876, natigok, 77, natigok ang nanay at tatay ni Andres Bonifacio. Now, remember that date, 1877. May natagpuan si Joel Pabustan Malyari, isang Kapampangan na author at historian, na 1881 census ng Tondo. 1881. This is beyond the death of the mother and father of Bonifacio. Pero nakalista pa rin ang pangalan nila doon. Santiago Bonifacio, yung edad nila, Catalina de Castro, yung edad nila. At ayun ang pamilya, Andres Bonifacio, si Jacob Procopio Esperidiona. Wala pa si Toadio at wala pa si Maxima. So, anong sinasabi natin dito? Hindi naulila si Andres Bonifacio sa edad na 14. Buhay pa ang mga magulang ni Andres Bonifacio. And in fact, magbilang ka ng ilang taon, may natagpuan naman si Historic San Mateo na another vecindario na 1884 naman, after 3 years, o 2 years ba yun? Yeah, tama, 3 years, nabuhay si Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Ulit. So, hindi batang-bata, bagamat bata yung mga kapatid ni Bonifacio, hindi batang-bata si Bonifacio ng maulila. At ito po ang findings natin mula sa aklat ni E. Arsenio Manuel, o sa papel ni E. Arsenio Manuel, yung data ng Andres Bonifacio, Manila's foremost hero, na pinagkumparan ho natin tungkol sa tala na binigay ni Diosdado Capino dahil pareho nilang na-interview si Esperidiona Bonifacio, kapatid ni Andres. At ito po ang sinasabi. Ayon na po sa pagkakaliwan mula sa aming aklat ni John Ray, the Bonifacio family fell into hard times in 1883. So yes, si Guerrera, ang nanay, yung nasa si Guerrera, nagtatrabaho sa si Guerrera ang nanay ni Bonifacio, working class woman. Then si Bonifacio Santiago naman ay sinasabing naging teniente mayor at isang bangkero. Si Bonifacio, ang Bonifacio family I mean, fell into hard times in 1883 when their father was stricken with tuberculosis and became bedridden.
Andres had to work more to help support the family. In 1885, their household was blessed with the birth of their youngest member, Maxima. Unfortunately, it was at the cost of their mother's life. Catalina died at childbirth, and after 10 months, their father, Santiago, also died. This left Andres and his younger siblings as orphans. The 22-year-old Andres became one of the family's breadwinners. Noong 22 years old na siya. So, ibig sabihin, medyo may edad na ng konti si Bonifacio. Bata pa rin naman. But what we believe now is that yung pagtatrabaho nila na may baston ng abanico o yung pagbebenta ng baston ng abanico, they did that even during the time na buhay yung kanilang magulang. That's what we believe now, based on circumstantial evidence. Na ito'y pinagpatuloy ang business na ito hanggang sa mag-revolusyong 1896, which means they became successful in that selling of canes and fans. And that means Andres Bonifacio was a successful entrepreneur. And the Bonifacio family at that. Sila ay nagkaroon ng paghahanap buhay. And eventually, of course, habang ginagawa yung mga business na yon, pumasok si Andres Bonifacio sa Flessel and Company upang maging mensahero. At eventually, siya lumipat at tumungo sa Fleming and Company upang maging clerk, upang maging bodegero. Now, bodegero, sinasabi nila, ito, Fleming and Company building sa ibang bansa ito. Yung sinasabi natin dito, these are international companies. And hindi siya kargador. Huwag natin isipin na nagbubuhat siya ng bagay sa bodega. Hindi yun ang trabaho niya. Pag sinabi mong bodegero, that was the clerk of the warehouse, which means that he was manning and recording what stocks goes and comes from the warehouse of Fleming and Company. Okay? So yun po ang sinasabi natin dito. He was a young urban professional. Working class, yes. We say working class. Pero hindi siya sobrang hirap. Oh? Not that it is bad, but it's just that it was used against him as leader of the revolution. Number 4, diniliwanag natin ang relasyon ni Andres at Emilio Jacinto. According to E. Arsenio Manuel, in the paper, New Data on Andres Bonifacio, Formosiro, Manila, ito pala, sobrang close pala ng pamilya na ito. Josefa Dizon, Jacinto's mother, and Catalina de Castro, Bonifacio's mother, were good friends and were part of the Cigarrera. And anong nangyari? Nagpanganak ni Catalina si Esperidiona, but the breast of Esperidiona, according to the story, of Catalina, was too flabby. That's why ang walang breast na napoproduce. O walang milk na napoproduce. So, ang nagpasuso kay Esperidiona Bonifacio ay yung ina ni Emilio Jacinto, si Josefa Dizon. Ang galing, ano? Yun po nangyari doon, mga kaibigan. So, si Emilio Jacinto, sobrang sanggang dikit niya si Andres Bonifacio. Malayo man yung agwat ng kanilang edad, napaka-lapit nila sa isa't isa. And in fact, yun na nga, di ba may kwento na pumasok si Jacinto, 18 years old, siya naging editor ng Kalayaan newspaper, at sumulat sila na kapwa ng rules o tinatawag nating moral code ng Katipunan, at ito yung magiging kartilya. Ang nakita ni Bonifacio ay, naku, mas maganda yung kay Jacinto, kaya yung kay Jacinto may certain humility, pero he trusted Jacinto so much, kaya yun po yung nangyari. Si Jacinto, yung kanya ang ginawang official ng Katipunan. Ipinagpaliban ni Bonifacio yung kanya, o inano niya, kumbaga, nagparaya siya. At sa bawat labanan, kapag ka the dust settles, ang unang hinahanap ni Andres Bonifacio ay nasang sibiling. Kaya si Emilio Jacinto, siya talaga yung partner ni Andres Bonifacio sa himagsikan at sa intellect. Pareho sila ng diwa kapag nagsusunod sila. So, yan po ang pagkakaibigang Andres at Emilio Jacinto. Number 5,
wala daw karanasan si Bonifacio ng personal na pang-aapi mula sa mga Espanyol. Now, lagi ko sinasabi to kasi noong unang panahon, sinasabi ko rin na unlike Rizal na nakulong yung nanay, napalo ng 3 beses ng Guardia Civil dahil nakalimutan niyang sumaludong at hindi pinalakpakan nung siya'y nanalo dahil siya isang Indio sa isang patimpalak, ay dahil ito yung dahilan na si Rizal ay namulat. At si Bonifacio ay parang namulat lang at walang naranasan. Pero sa totoo lang, apparently, ayon kay Arsenio Manuel, meron siyang naranasan. At ito'y kinuwento sa kanya ni Espiridiona. Ano ang kinuwento ni Espiridiona? Simple lang. No? Noong daw si Andres Bonifacio, mamatay yung kanyang mga magulang, meron pong nag-alaga sa kanila, sa totoo lang. Meron pong pumunta sa bahay nila, ay ito po yung asawa o ito po yung tita ng nina Bonifacio. Yung tita ni Bonifacio, merong asawa yon, si Uncle Hermogenes. Tio Hermogenes. O, in English, Hermogenes. Okay, Hermogenes. Okay. Si Uncle Hermogenes, anong nangyari sa kanya? One day, according to our book by John Ray Ramos, one day members of the Guardia Civil came to their house for their Uncle Hermogenes. He was beaten badly with their rifles and was taken away. He was arrested for avoiding mandatory labor and military service under the Spanish rule. He was sent to exile to Puerto Princesa in Palawan. At first, the Bonifacio family did not know where he was exiled to. Their aunt eventually learned about where Hermogenes was exiled to, and she decided to follow him there. Andres and his siblings were all that remained in the household. So, meron pong talagang naging kaso ng pang-aapi sa pamilya ni Andres Bonifacio. Okay, number 6. Si Andres Bonifacio daw po ay mangmang. Bobo. Diba? Tingnan natin ito. Paano naging bobo ang isang taong nagbasa, according to Pio Valenzuela, ng mga aklat na katulad ng Count of Monte Cristo sa Spanish translation, ng Wandering Jew sa Spanish translation, ng isang classic civilization, The Ruins of Palmyra, in Spanish translation, o ng Victor Hugo, sinulat ni Victor Hugo na Les Miserables. Paano naging bobo ang isang taong nag-aral ng kasaysayan ng Revolusyon Pranses at ng mga buhay ng mga pangulo ng Amerika? Kakaiba sa ibang Indio nung panahon na yon, si Andres Bonifacio ay nakapagbasa. Kaya lagi kong sinasabi, sa pagbabasa siya nagkaroon ng pag-asa. Dahil nalaman niya ang ginawa ng mga ibang bansa ng mga Amerikano at Pranses upang makuha ang kanilang kalayaan na intindihan ni Andres Bonifacio na kung ikilos ang sambayan ng Pilipino, tayo rin po ay magkakaroon ng kalayaan. Lumawak ang kanyang kaisipan dahil sa kanyang pagbabasa. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo, hindi lang niya ginaya ang mga konseptong kanluran. Tulad ng ibang mga nakakabasa dito. Hindi lang siya naumaling sa mga konsepto nila. Oo, natuto siya mula sa kanila, pero hindi niya tinanggap lahat. Gumawa siya ng paraan para ilapit sa mga tao, batay sa kanilang wikang naiintindihan, ang mga konseptong ito. At upang gumawa ng sariling idea tungkol sa pagkabansa. Natatalakayin natin mamaya. Nabasa din siya ng mga aklat na sinulat ni Dr. Jose Rizal, Noli Me Tangere, and Filibusterismo. So, namulat din siya dyan. Now, si Andres Bonifacio ay hindi bobo. Bakit? Alam niyo ba na siya isang theater actor? Na siya ay merong theater company, Teatro Porvenir. At anong ginagawa nila? Kasama si Aurelio Tolentino at si Macario Sakay, mga kaibigan ni Andres Bonifacio, sila po ay gumagawa ng mga plays na naiintindihan ng mga tao at nakaka-relate sila. Isa na dito ang Spanish story na Bernardo Carpio na ginawa nilang Tagalog. Okay? Kasi nagkaroon ng Historia Famosa de la Bernardo Carpio. Yung Spanish king, naging Pinoy character. At si Bernardo Carpio, siya po ay isang tumutulong sa mga mamamayan pero ginapos ng masasamang loob sa pagitan ng dalawang bundok. At habang kumakawala daw si Bernardo Carpio, lumilindol. Nararamdaman ng paglindol. At ang nakakatuwa dyan,
Sabi ng mga tao noon, isang paa na lang ang nakatali kay Bernardo Carpio at palalayain na niya ang nakatagalugan. And that story resonated with people when they act on it. At nakatulong ang mga ginagawang ito ni Andres Bonifacio upang mahikayat ng mga miyembro ng Katipunan. Kaya nga, noong Good Friday of 1895, tumungo daw sina Andres Bonifacio sa isang lugar sa pagitan ng dalawang bundok sa Montalban, Rizal o sa Morong. At itong Montalban na ito, itong kabundukan ng Montalban, malapit sa isang cave, Pamitinan Cave. Diyan daw nakulong si Bernardo Carpio. Tumungo sila ng Good Friday dahil parang ito yung message para sa akin. Ito yung interpretation ko. Handa kami sakripisyo tulad ni Christ ang buhay namin para sa kalayaan. Tayo ang Bernardo Carpio. Tayo ang magliligtas sa Katagalugan. Ang Katipunan ang magliligtas sa Katagalugan. At sinulat nila sa uling ng kuwebang, sa pamamagitan ng uling sa kuwebang ito ng Pamitinan, mabuhay ang kalayaan. At doon din ay sinigawa nila ang ritual ng sandugo. Nire-rekindle nila ang ating mga ninuno. Dahil ang mga ninuno natin ay nagsasandugo bilang pagbubuo ng bayan, dato sa dato, para gumawa ng mas makapangyarihang politikal na unit. At dahil sila'y nagsasandugo, isang dugo na sila at nagtuturingan ng magkapatid. Ang mga nasa bayan ay nagtuturingan ngayon at kapag nagsandugo ang mga pinuno nila, isang bayan na lamang sila na magkakapatid. Ito'y inulit ni Andres Bonifacio dahil nakipagsandugo tayo sa mga Kastila at gusto nating bawiin ito mula sa kanila. Hindi bobo si Andres Bonifacio sapagkat kung may sinulat sila Rizal ng mga propagandista ng iba't ibang mga ideya tulad sa ating kasaysayan, kinekwento nila na bago dumating ang Espanyol, tayo ay sibilisado, di katulad ng panahon na dumating ang mga Kastila na nagkaroon ng kadiliman, at magkakaroon ng kaliwanagan. Anong sinasabi dito? Liwanag, dilim, liwanag. Diba? Na ang susunod na phase ng ating history ay pag-asa. Liliwanag ang buhay natin. Sinulat ni Bonifacio yan mula sa mga writings ni Rizal at ito'y sinamarize sa Tagalog sa isang essay na tinatawag na dapat mabatid ng mga Tagalog na lumabas sa Kalayaan newspaper. At syempre, itong kopyang ito ng isang tula ni Bonifacio na muling sinulat ni Jacinto para i-edit. Ito po yung tinatawag na pag-ibig sa tinubuang bayan. At makikita ninyo doon, ito'y galing ang ideya na ito sa isang essay ni Rizal sa Diaryong Tagalog, pag-ibig sa tinubuang lupa. At makikita ninyo, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya. Sa pagkatalisay at pagdadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na. Wala. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagbibiro. Dugo, yaman, dulong, katiisan, pagod, buhay may abuting, magkalagot-lagot. Kayong mga dukhang walang tanging palad, kundi ang mabuhay sa dalit at hirap. Ampunin ang bayan kung nasa ay lunas, pagkat ginhawa niya'y ginhawa ng lahat. Ang tanong sa atin ng pelikulang General Luna, bayan o sarili? Ang dapat piliin natin ay ang bayan. Dahil pag pinili natin ang bayan at guminhawa ito, pinipili din natin ang ating sarili. So sa kuweba, isa pang kuweba kanilang sinulat, naparito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan. Ang buhay ang kalayaan. Number 7 na po tayo of 9. Huwag mo kayong maiinip. Wala daw siyang estratehiyang militar dahil siya ay bobo. Bobo! At wala daw siyang pinag-aralan. Okay, wala siyang military training. That's true. Pero ayon po sa historiador na si Zeus Salazar, dalawang akda po ang titignan natin. Yung una, yung pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila, Agosto 29 at 30, 1896.
ito yung pinakita ni Andres Bonifacio na ang plano ni Bonifacio, kunin ng Agosto ang Maynila habang ang mga sundalong Espanyol, marami sa kanila ay nasa Mindanao at nakikipaglaban sa gera. At ang plano niya ay papalibutan niya ng labanan ng Maynila, lulusupin ng Port ang Intramuros, ito po yung Intramuros, at mula sa iba't ibang dako, at sabay-sabay, pati sa loob ng Intramuros, may mga mistizo officer na kanila nang nakuha, 500, upang lumaban para sa Katipunan. Okay. Ito yung pinlano nila at sinabi nilang itutuloy nila nung itatag nilang Revolutionary Government August 24, 1896. May malaking problema. Noong bago maganap ang pagsalakay, nahuli ang 500. Kaya nabulilyaso yung kanilang plano. Natuloy ang sabay-sabay na pagsalakay. Nanalo si Andres Bonifacio sa isang labanan sa Mandaluyong munisipyo noong gabi ng Agosto 29. Pero nabigo siyang papuntahan ang Polvorin o yung tinatawag na Armory at hindi nakakuha ng armas sapagkat naunahan na sila doon sa may Ed Domingo kung nasan ngayon yung lumang monumento ng pinaglabanan. Sa may Ed Domingo. No? So, nahuli sila doon at ang nangyari ay nagkaroon ng labanan at maraming nasawi. Totoong nahirapan si Andres Bonifacio sapagkat yan ay mga sundalo ng Maynila. Ang capital ay heavily guarded talaga. Whereas yung mga nasa probinsya ay nananalo sila kasi ilan lang yung mga Kastila doon eh. Diba? Pero nahirapan talaga si Andres Bonifacio. Pero hindi ibig sabihin wala siyang strategiya. Meron. At ayon din kay Andres Bonifacio, no? Meron pa silang estratehiya na ginawa na nagmula sa ating mga ninuno. At ano ito? Ang real ni Bonifacio. Ano ang real ni Bonifacio? Ang real po, ang ibig sabihin sa Kastila ay kampo. Ito po ay, kung tutusin, hindi po ito, kaiba to sa trinchera. Ayon kay Seo Salazar, yung trench warfare na ginamit sa Cavite, dahil may mga engineers sila doon, ay trench warfare din ng mga Kastila. Ibig sabihin, inaya lang nila yung mga Kastila. Eh, anong nangyari? Nung una na nanalo yung Cavite sa labanan. Pero nung bumalik na yung mga Mindanao forces at nag-focus sila sa Cavite, dumami na ito pa, unti-unting bumagsak yung mga trinchera na yan. At nung bumagsak ang mga trinchera na yan, madaling palibutan, magastos, at ang nangyari pa, ginamit pa against us ng mga inayupak, ng mga dayuhan. Mula Espanyol hanggang Amerikano. Ang mga trenches na yan ay nagamit nila. Kasi yan ang warfare nila eh. So ano ang kaibahan nung kay Andres Bonifacio? Kumuha si Andres Bonifacio ng inspirasyon mula sa ating kasaysayan. Kung saan ang mga ninuno natin ay pumipili ng mga ilihan. Ang mga ilihan na ito ay mga evacuation center kung saan kapag may paglusok at may kalamidad, pupunta yung mga tao. Mataas na lugar, kuweba o makahuyan. Yan ang ilihan. So may bayan ka, meron ng ilihan. Kaya mahilig pamundok si Andres Bonifacio kasi naghahanap siya ng ilihan. Sa Montalban, sa Rizal, sa Puray, Kamansi, Binuyan, iba't ibang mga kabundukan at mga burol, balanga. At inaasay niya ang mga tao niya upang i-set up yung mga real na yon. Para mula doon sa mga real, doon pupunta yung mga taay, doon mag-launch ng attack at doon din babalik. Mga malapit sa bayan. Okay, ng mga matataas na lugar. Isa na dito ay yung Kakarong de Sili ni Maestro Eusebio, no? Eusebio Roque, no? At doon unang lumaban si Gregorio del Pilar, na Batang Goyo, bilang isang katipunero. Of course, after ng labanan na yon, si Maestro Eusebio ay nahuli at in-execute. Isang tao pa ni Bonifacio noong January 1897 ay nagtatag ng isang ilihan o real, si Isidoro Torres ng Bulacan. At ang natagpuan niyang real ay yung real na biyak na bato. Real na biyak na bato. Okay. Tandaan natin mabuti na sinasabi si Bonifacio daw ay walang kwentang military strategies. Pero nang ang buong Cavite ay bumagsak na sa mga Kastila, ano po ang nangyari? Simple lang. Bumagsak sa mga Kastila ang Cavite,
Si Aguinaldo ay nakatakas gamit ng mga Riel de Bonifacio hanggang umabot siya sa Real ng Biak na Bato kung saan siya nagkaroon ng posisyon ng advantage upang makipag-usap sa mga Kastila. So tandaan natin mabuti na nagtagumpay sa totoo lang ang Real de Bonifacio dahil dito nakapagpatuloy si Aguinaldo na makapamuno. So yun po ang sinasabi natin, mga kaibigan. Huwag tayong magpadalos-dalos sa pagsasabing bobo si Bonifacio. Maaaring tinatawag mo siyang bobo kasi hindi mo naiintindihan na ang kanyang pinagmumulang kahulungan ay mula sa ating mga ninuno. At hindi kina Rousseau, hindi kina Locke, hindi kina Voltaire. Although he might have read that. Now, pati Banao at Makiling ay ginamit ni Bonifacio, pati San Cristobal, at pinagpatuloy ng kanyang best friend na si Macario Sacay. Si best friend niya siguro, well, of course, Emilio Jacinto is unbeatable, pero best friend niya rin po. At hanggang ngayon ay ginagamit sa kasaysayan, mula noon hanggang ngayon, ng mga nakikibaka para sa kalayaan. Sabi nila, hindi daw modern yung mga gamit ni Andres Bonifacio. Wala daw silang karunungan sa mga modern ek-ek. Well, may sulat na natagpuan kay Emilio Jacinto na binigay niya sa mataas na pamunuan ng Hilagaan kina Julio Nakpin. Iniwang pamahalaan ni Bonifacio sa Pasig, sa may Antipolo. At ang sinasabi niya, tinetest niya yung electric batteries sa pamamagitan ng dynamite. O tinetest niya yung dynamite na may electric batteries. So pati yung teknolohiya ay kanilang ginamit. And Andres Bonifacio, hindi bolo ang favorite weapon niya. Hindi bolo. Ayon kay Guillermo Tolentino, ang favorite weapon niya ay baril, revolver, mga kaibigan. So yun po. O dalawa na lang, mga kaibigan, huwag na kayong maiinip, ha. Number 8, lahat ng labanan niya ay talo daw. Yeah! Okay, may sasabihin ako sa inyo. Nabanggit ko na kanina, Agosto 29, nanalo siya sa Mandaluyong Munisipyo. Ayon kay, hindi ako nagkakamali, si Telesforo, Canseco, Carrasco, nakalimutan ko na, pero may account na natagpuan. No? Si Sofronio Calderon. No? Now, tandaan natin na si Andres Bonifacio nahirapan dahil nasa Maynila. Pero meron siyang napanalong laban na siyang namuno. Agosto 25, nakasagupas sila after ng cry of Balitaw ng mga puwersa sa pamumuno ni Tiguienteros. At ayon sa ulat, nanalo si Andres Bonifacio dito. Nakatakas sila at nanalo. So, nanalo, may panalo siya. And in fact, as Commander-in-Chief, Pangulo ng Katipunan, yung mga victories, ayon kay Mila Guerrero, yung mga tagumpay at kabiguan ng Katipunan, kailangan niya ascribe yan sa Commander-in-Chief. Kung nanalo yung Siege of Marawi, may konting gloria doon si Duterte. Diba? Ganon din kay Andres Bonifacio. And in fact, nanalo ang mga tao ni Bonifacio at kinongratulate na ang mga ito sa isang sulat sa mga labanan sa Antipolo. Habang patuloy na ginaganap yung pamamahala doon. So, ibig sabihin, hindi lahat ng laban ni Bonifacio ay talo. Totoong nahirapan siya, totoong may mga pagkatalo siya. Pero hindi totoong lahat ng labanan niya ay talo. Mali yung assertion ng mga historiador na ito. Sa unang mga gabi ng Katipunan, no, nanalo sa Malabon at Nabotas ang Katipunan. O Malabon at Caloocan, basta sa North, may mga pagkapanalo silang nangyari. Now, wala daw siyang konsepto ng bansa kasi bobo daw siya. Ito na yung panghuli at pinaka-importante. Dahil ito ang pinakamahalagang kailangan nating dibdibin. Wala bang konsepto ng bansa si Andres Bonifacio kasi siya ay bobo? Okay. Tinatag ang Katipunan, July 7, 1892, matapos aresto yung si Rizal, matapos itatag ang La Liga Filipina, July 3, 1896. Inaresto siya July 3, 1892. July 3, 1892, La Liga Filipina was established. Bonifacio was a member. July 6, nanalo
natalo si Bonifacio, na-aresto si Rizal, and July 7, nabalita ng pag-aresto kay Rizal, natatag ang Katipunan. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Yes, natatag ang Katipunan noong July 7, pero bago pa yun, hindi si Rizal ang dahilan ng pagkatatag niya. Pinlano na yan noon pa, dahil itong konstitusyon ng Katipunan, draft constitution, kasaysayan, mga pagsasaysay na mga kadahilanan ng pagjiwalay, nakapulang ito sa mga nag-aangking ina, mga faking mothers. Fake mothers. So, sino yung fake mothers? Espanya. Ang date ng dokumento ay January 1892. Enero 1872. So, pinlano na pala ni Bonifacio o kung sino man ang Katipunan at tinatag na lamang ito ni Bonifacio noong July 7, 1889. Ano sinasabi? Ito ba, hindi, anong intensyon ng Katipunan? Simple lang. Sinasaysay na ang mga kapuluang ito ay humihiwalay sa Espanya, magbuhat sa araw na ito, at walang kinikilalang pampuno at nakapangyayari kundi itong katastasang Katipunan. They intended to be the government of the Philippines. National. You get me? Walang kinikilala, kikilaling pangpuno at nakapangyayari, kundi itong katastasang Katipunan. So ang tawag nga nila ng konstitusyon na ito, kataas-taasang Katipunan. Na eventually, naging kataas-taasang kagalang-galang na Katipunan. Nandun namin sa dokumento yun eh. Pero yung kagalang-galang, hindi siya part ng name. Sa description siya. Eventually, nilagay na siya as part ng name. Kagalang-galang na kataas-taasang Katipunan. Kaya yung sinasabi ko, mali yung kagalang-galangan kasi wala namang ganun eh. Kataas-taasan o kataas-taasang kagalang-galang na Katipunan. And eventually, ng mga anak ng bayan. KKKNMAND. Yan po ang ginagamit sa mga meeting kapag ka nagmi-minutes si Andres Bonifacio, yan po ang kanyang sulat kamay, mga kaibigan. At ayun po, liwanag ng kalayaan, letra A. So, gusto nilang maging pambansang kilusan. Hindi kilusan ng mga bobong masa na sugod ng sugod. Hindi totoo yan. Ayon kay Ben Anderson, ang nagtatag ng ating bansa, nag-imagine, ang nag-imagine yan, kasi wala namang basis ang pagkabansa, kundi ang works ng ating mga bayan. Ang may kasalanan daw ng pag-imagine ng community at pagkakaroon ng kamalayan ng isang bayan tayo, bansa, ay ang mga propagandista. Okay? Sina Rizal, sina Del Pilar. Totoo yun. Pero hindi yun ang kumpletong storya. Siyempre, si Sir Benedict Anderson, hindi naman niya naintindihan yun kasi siya ay isang dayuhan. Pwede niyang maintindihan pa yun, actually. Pero si Andres Bonifacio, yung role niya, ay kumpletuhin kasi hindi naman magigets ng Pilipino yun eh, yung mga sinulat ng mga propagandista. Anong ginawa ni Bonifacio? Gumamit siya ng mga konsepto ayon kay Zio Salazar na nagmula pa sa ating mga ninuno upang ang mga konsepto ay maintindihan. Mga konseptong nakikita ninyo sa inyong screens. Yung paggamit ni Andres Bonifacio ng mga konseptong naiintindihan ng mga tao, ito ang dahilan kung bakit mula 3,000 lamang o 300 naging 30,000 yung kanyang mga kasabihan nung lumabas ang Diaryong Kalayaan. So ito yung kanilang mga rank medallions, hindi yan anting-anting. Pero merong simbolo ng triangulo na makikita natin sa mga anting-anting na mga ninuno natin. Gayon din ang sandugo. Muli nilang ginawa ang sandugo galing sa ating mga ninuno upang sabihin, tayo ay magkakapatid. Iisang dugo. Ayan o, nagsulat sa pangalan niya ng dugo. Ayun. Red ink yan o kaya na discoloration. Pero ito ang kulay dugo. Ito yung dugo. No? Sa Katipunan cipher na tinatawag na. Anong pangarap ni Bonifacio? Magturingan tayo na isang dugo tayo. Huwag tayong mag-away-away. Tayo ay magkakapatid. Magkaisa tayo kahit sa kabila ng ating mga politikan, pagkakaiba-iba. Pinapaliwanag ko dito na magkaiba ang konsepto ng mga katulad ni Rizal na nakapag-aral sa Europa, nahiwalay sila ng diwa sa mga mamamayan natin
na hindi nakapag-aral ng mga ganyan ah, ah, kaisipan. Nagpatuloy yung diwa ng mga ninuno natin. Kasi ang kamalayan ng kultura, kahit hindi mo ituro yan, ipapasa yan. Ganun po. So, ibig sabihin mga kaibigan, iba ang magiging aspirasyon ng mga katulad ni Rizal, ng mga propagandista na ang gusto ay civil rights, liberalism, pagkakaroon ng mga karapatan. Pero kay Andres Bonifacio, hindi sapat yun. Ang konsepto nila ay hindi nasyon o pueblo, kundi inang bayan. Ano ang konsepto na ito? Inang bayan dahil maraming bayan ng Pilipinas. Bayang Moro, Bicolano, Ilocano, Cebuano, Kapampangan, Tagalog, etc. etc. Iisa lang ang inang bayan natin. At tayong lahat, anak tayo ng bayan. Magkakapatid tayo. Yung democracy, paano maintindihan ng Pilipino yan? Tinawag niyang haring bayan. Dahil kay Andres Bonifacio, ang haring bayan ay hindi isang hari o isang tao. Hindi siya yun. Hindi siya haring bayan. Katarantaduhan yun eh. Kasi nasabi nila, hindi siya ang haring bayan. Ang hari ay ang bayan. Yun ang mga pangyarihan. No? At ano ang sinasabi? Anong tunay na kalayaan para sa katipunan? Sa kanilang kasulatan, makikita mo, kaugnay ng kalayaan ay kaginhawaan. Ibig sabihin, totoo yun eh. May voting rights ka nga, may demokrasya ka nga, hindi ka naman kumakain ng 3 beses sa isang araw, tunay ka ba malaya? Ang kalayaan ay dapat nagbubuo ng kaginhawaan. Kailangan maging maginhawa ang Pilipino. Kung ang kalayaan at human rights ay hindi nagbibigay ng kaginhawaan, magiging hungkag ito. At ito'y nangyari sa ating bayan eh. Kasi ginamit ang demokrasya ng mga ilang tao upang makuha ang kanilang sariling interes. Kaya nawalan tayo ng tiwala sa demokrasya at sa human rights. Kailangan ibalik natin yung tiwalang yun. At ayon sa mga eksperto, ginhawa. Ano yung ginhawa? Pag maganda buhay mo, may ginhawa ka. Kung komportable buhay mo, mayroon kang kalusugan, nakakahinga ka ng maayos, may peace of mind ka, pag ginhawa ka. So, hindi magkaakibat yung kalayaan ng kaginhawaan. At ayon sa psikolohiyang Pilipino, Philippine psychology, sa mga pag-aaral ni Seo Salazar, ni Prospero Cobar at Virgilio Enriquez, makikita ninyo na itong kaginhawaan nagmumula ito, nagiging epektibo sa isip ng tao kung mabuti ang iyong kalooban. Mabuti ang kalooban o kaluluwa sa kabila ng ating mga pagkukulang. Totoo yun eh. Bakit merong premium sa asal ng tao? Asal. Kartilya ng katipunan ay tungkol sa asal. Bakit? Oo, marami tayong kahinaan. Oo, lahat tayong maloko. Pero if we, according to Gregorio de Jesus, if we restrain our weaknesses, kapag iningatan natin ang kasamaan natin, doon magpumula ang tunay na karangalan. Ilagay mo sa lugar, umasal ka, may asal ka dapat. Irespeto mo ang ibang tao. At yung respeto na yun, yun yung pagpapakita ng kapatiran. Nirerespeto mo ba ang karapatan ng iba? Sumusunod ka ba sa batas para malayo sila sa kapahamakan? At ang punot-dulo ng lahat ng yan, mga kaibigan, ay pag-ibig. Si Andres Bonifacio may pinagawa siyang national anthem na yan po ang sinasabi, marangal na dalit ng Katagalugan. O, pakinggan natin saglit. At ito sana yung national anthem natin kung nagpatuloy ang kanyang pagkapangulo. Sa pagkakaawit na po ng isa sa mga apo ng kompositor na si Julio Nagpita. Sandali lamang po. Yan po itutunog din. Napakaganda.
tao, pagkakaroon ng asal, mabuting kaluluwa. Kastila'y maining ng Katagalugan at ngayon ipagbunyi ang kahusayan, hindi kabobohan. Kahusayan. Hindi isinulong ni Bonifacio ang kabobohan. Nakakainis yung mga nagsasabi nun, naiinis ako Nakakainis Ito mga ebidensya nakikita nyo. Hindi yan ang isinulong ni Bonifacio. Kahusayan, kabutihang loob, kapatiran, kaginhawaan, tunay na kalayahan. Ano ang batayan? Ayon sa maliit na papel na ito, na nagtataglay ng tunay na kaptilya ng Katipunan, na isinulat ni Gat Emilio Jacinto, ano ang konsepto ng pagkabansa ni Bonifacio? Mula sa katipunan ng mga anak ng bayan, ang kaptilya, sa may nasa makasanib sa katipunan ito, ayan nasa second paragraph. Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunan ito ay lubos na dakila at mahalaga. Mapag-isay ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasak ang masinsintabing na nakabubulan sa kaisipan at matuklasan ng tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. Mga kaibigan, kita nyo naman po. Nasusulat po, mga kaibigan. Ang gusto talaga ng Katipunan, hindi maging wakri, hindi maging bayolente lamang. Yan ay consequence na lang ng revolusyon. Ang gustong isulong, katwiran, kaliwanagan, at pagkakaisa tayo, puso at isip. Sir, sandali lang. Bakit? Bobo naman yan si Bonifacio, bobo talaga kasi Tagalog lang yung kanya. Paano naman kami mga Bisaya, hindi kami kasama dyan? Tagalog lang daw. Sabi naman yung mga Kapampangan, wag kami kayabeken. Diyos ko, kami lang ay Kapampangan. O trek Tagalog mo. Hindi natin nakikita si Tagalog, may katabi asterisk, nagpuntot pala yung Lolo Emilio Jacinto nyo. Sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapulang ito sa makatwid. Bisaya man, Ilocano man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. Bakit? Dahil lahat tayo ay galing sa Taga-Ilog na mga ninuno nating Austronesiano. So buong Pilipinas po ang konsepto ng bansa ni Andres Bonifacio. At ito yung key. Sa second page, next paragraph, ang nakalagay, dito ang isa sa mga kauna-unahang utos, pag-ibig. The very first commandment in the Katipunan is not to be violent, but to love. Love your country and love your fellow men. And in the Decalogo ng Katipunan, na direject ni Bonifacio mismo, sinulat niya, very beautiful manuscript, handwriting. Sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso, at gunam-gunamin sa sarili tuwina na ang matapat na pagsampalataya sa Kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. The greatest love of all, ang pag-ibig sa tinubuang lupa, tatlo ang gustong ipakita. Diyos, bayan, kapwa. Pag minamahal mo ang Diyos, mahalin mo ang bayan mo. Pag minamahal mo ang bayan mo, mahalin mo ang kapwa mo. Ang bayan mo, sasabihin mo, mahal mo ang Pilipinas, pero minumura mo yung kapwa mo, hindi ka naniniwala sa kanya. Paniniwala, minumura mo na agad siya. Paano mo sasabihin, mahal mo ang bayan mo? Hindi naman yung Pilipinas hindi naman yung Pangulo lang ang bayan mo Hindi naman yung Pangulo mo lang ang bayan mo, hindi lang naman yung mapa ng Pilipinas o yung lupa ng Pilipinas ang bayan mo. Ang bayan mo ay ang kapwa mo, ang katabi mo, ang kausap mo sa FB. Kaya nga, yan ang mga isinulong ni Andres Bonifacio. Yan ang vision niya para sa atin. Yan ang vision niya ng pagkabansa natin. Kaya tinatawag natin siyang ama ng sambayan ng Pilipino. Now, sinasabi dito ng ilang historiador that there's one thing that brought him down, it was his arrogance. He wanted to be called Haring Bayan and had aspirations toward monarchy. This is a lie. A misconception. Why? Even if he was called Supremo by the Spanish-speaking Katipunan, he did not sign himself in that name. If he wrote documents, because there's one na nakalusot na tinawag siyang Supremo ng ibang tao, tapos pinipirmahan niya. That is the Acta de Tejeros.
original Andres Bonifacio documents which he wrote, he never called himself Supremo. He always refers to himself as ang kataas-taasang Pangulo, Pangulo ng kataas-taasang kapulungan. And that's why, Mila Guerrero, Emmanuel Encarnacion, Mila Guerrero was my teacher in college, Emmanuel Encarnacion and Ramon Villegas, they proposed that Andres Bonifacio is supposed to be our first president. At yan po ay sinulat din namin ni Dr. Guerrero sa aklat na Bonifacio, ang unang pangulo ng pelikula ni kapatid na Robin Padilla. Ayan po si Dr. Mila Guerrero. I'm very proud of that moment na makasama ko siya. Isa pang ano niya ay Pangulo ng Haring Bayan. Haring Bayan, Pangulo ng Haring Bayan at Tagalugan. Hindi siyang hari. Pangulo lamang siya ng Haring Bayan, Katagalugan. Napakalinaw po nun. Makikita ninyo sa kanyang letterhead. At ang kanyang nom de guerre, may pag-asa. May pag-asa. Kaya kinilala siya, kahit ang mga kalabang Kastila, na may gobyerno daw yung mga revolusyonaryo, at siya ang tinaguriang Pangulo, dahil Cry of Balintawak, August 24, Cry of Balintawak, August 24, revolutionary government was established and President Bonifacio was president. From a secret society, the Katipunan was transformed into the Haring Bayan Katagalugan, the revolutionary government. And so that's why we consider Andres Bonifacio ang ama ng sambayan ng Pilipinas. Pero nakakaawang tatay ito. Ang mensahe niya sa atin, ang kasipagan sa paghahanap buhay, kailangan bang mamatay para sa bayan? Kailangan bang mamatay para sa bayan? Sa panahon ng digmaan, kailangan mong magbigay ng sakripisyo. Pero, sa panahon ng kapayapaan, ano ang dapat mong gawin? Ayon mismo kay Bonifacio, ang kasipagan sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak at kapatid o kababayan. You want to love your country, you begin by being the best student that you can be, or the best nurse, or the best teacher, best doctor, kahit best janitor, best fishbowl vendor. Wala akong pakialam. We begin loving our country by being the best, and when everyone is the best that they can be, then we are going to have kaginhawaan as a country. But more than that, pinilin din sa Kastilya ng Katipunan. Tandaan natin ito. Diba? Ang buhay na hindi binigay sa isang balak na dakila ay kahoy na walang dilim, kundi mandamong makamandag. So that means you should fight for causes beyond your personal gain. Kailangan may ipinaglalaban ka na bagay na mas dakila pa sa iyo. At paano may sasakatuparan ito? Sa kalamigan ng loob, katsagaan, katwiran at pag-asa, hindi paging war-free. Sa anumang gagawin, nagbubuhat at ikagaganap ng mabuting dinananis. Pero kawawang ama ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Dahil hindi natupad ng kanyang pangarap. Ang kanyang pangarap na tunay na kalayaan, kaginawaan, mabuting kalooban, kapatiran na nakabatay sa pag-ibig na vision niya para sa bansang ito. Ito ay nawala nang siya ay paslangin ng kanyang mga sariling kababayan. At dahil dito na naig, sa matagal na panahon, ang demokrasyang ilit na hanggang ngayon ay namamayani sa atin. Nakakaawa. Kawawang bayan. Kaya nga po, ano po ang ating misyon para sa ating bansa? Simple lang, mga kaibigan. Sa ating personal na mga gawain, ituloy natin ang konsepto ni Bonifacio. Ibigin natin ang kapwa natin. Bakit? Madali lang. Sapagkat pag inibig natin ang kapwa natin at pinaglalaban natin ang bayan natin, kung di natin gagawin ito, patuloy nating pinapatay, patuloy nating sinasaksak, patuloy nating binabaril, at patuloy nating winawalangya ang ama ng sambayan ng Pilipino. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang kalayaan,
Maraming salamat po sa ating historiador at Profesor Xiao Chua. Alam mo, Emmy, napakadami ng mga paglilinaw ang aking na umukit sa aking isipan ngayong araw na ito. Talagang masasabi ko na hindi nasasayang ang bawat minuto sa webinar na ito sapagkat meron tayong mga panauhin na talagang makakapagbigay sa atin ng sapat na impormasyon upang malinawan tayo. Alam mo, isa sa nagustuhan ko sa sinabi na ating unang paunahing tagapagsalita ay ang paggamit ng kultura at kaisipan ng ating mga ninuno ni Andres Bonifacio. Hindi siya gumamit o hindi siya nagkaroon ng mga kaisipan mula sa mga banyaga bagkos mas kinuha niya ang kaisipan at katalinuhan ng ating mga ninuno. Ganun din ang sabi, kapag pinili mo ang bayan mo, ibig sabihin pinili mo rin ang iyong sarili. Sapagkat kapag pinili mo ang bayan mo, ang kaginhawahan ng bayan ay kaginhawahan ng bawat isa ng mga Pilipino. Ako naman, Rem, isa sa mga pumuhaw ng aking atensyon, kasi diba pa mula ng elementary yan tayo, ang tinuturo sa atin sa eskwelahan o kahit saan man na kung ano man yung nakikita natin sa labas ng mga rebulto o miski sa mga libro na itsura o kung ano man ang pinoportray ni Andres Bonifacio, ayun na yun na yung nag-instill sa ating kaisipan. Ngunit dahil nandito si Professor Xiao Chua, mas lalo pa tayong mas lalo pang lumalim ng ating mga kaalaman, lalo na ako hindi naman ganun kalalim ang aking kaalaman kay Andres Bonifacio. Pero honor tayo na nandito si Professor Xiao Chua na nagbigay linaw sa siyam na misconceptions ng mga Pilipino about kay Andres Bonifacio. Pero bago tayo dumako sa ating Q&A portion upang magbigay ng linaw sa inyo pang mga katanungan, magbabasa muna tayo ng mga reaksyon patungkol sa sa pagtatalakay ni Mr. Xiao Chua. Una ay galing kay Professor Marco Antonio Rodas. Maraming salamat po, Sir Xiao Chua, sa makabuhay diwa mong pagbabahagi. At mula kay Jocelyn Balagusa, it's just so sad that in the midst of red tagging made by the current government, people who acclaims for Andres Bonifacio is automatically tagged falling such category, which is true and relevant ngayong panahon na to. At sa pagkakataong ito, ating pong igagawa ng katibayan ng pagkilala sa ating mga panauhing pandangal. Hayaan niyo pong aking basahin ang nilalaman ng sertipiko. Manalasinburg University Foundation, College of Arts and Sciences, Social Sciences Society, in partnership with MSCF Communication Society and El Turismo Society. Katibayan ng pagkilala ay ginagawad kay Professor Michael Charleston Xiao Chua sa kanyang pagbabahagi ng kanyang panahon at talino bilang panauhing tagapagsalita sa webinar na pinamagatang Paggunita at Parangal sa Kabayanihan ni Andres Bonifacio, ang aking idolo, na isinagawa sa pagpupulong na ginawa sa Zoom video conferencing app, pinagkaloob sa ika-25 araw ng Nobyembre, taong 2020. Pinagdaan ni na Audrey Kahantahan, tagapangulo ng aktibidad, Dexter V. Hermidilla, ang pangulo ng Social Sciences Society, at ang aming mga tagapayo, Professor Edison B. Hachaso at Professor Christopher Joseph M. Takeda, at lalo tigit ang aming dekana, Dr. Claudia Odette J. Ayala. Natanggap ko po ang inyong parangal at pagtanggap. Thank you po, Professor Xiao. Kailan lang. Pagkatapos ng ating programa, tatawagin po namin ang chairperson ng event na ito, Mr. Audrey Tahan-Tahan, para sa kanyang panapos na pananalita. Okay po, rinig na po ba ako? Yes. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa ating programang ito. At nais pong personal na pasalamatan si Professor Xiao Chua. At ang kanya pong mga itinuro sa atin ay talagang mananatili at mababaon sa ating mga isipan. Din po si Mr. Ryan Panganiban at kay Sir Edison Hachaso po na ating reactor sa hapong ito. Gayun din po sa Presidente ng Social Sciences Society, Dexter Hermidilla, 10 ng kanya mga officer at members ng Social Sciences Society. Sa atin pong Department Chairperson, Sir Marco Antonio Rodas at kay Dean Claudia Odette Ayala. Salamat po sa inyong suporta sa ating pong ginanap na event sa hapong ito.
nagpapasalamat din po ako sa napakagaling at napakahusay nating host sa araw na to, si Kuya Rems Ramirez at Emelisa Purio na talaga pong naka-Pilipiniana pa. Salamat po. Ang mga nakuha po nating kaalaman sa araw na ito ay mananatili sa atin sa paglipas ng panahon at naway may pasa natin sa susunod na henerasyon. Hindi po namin inaasahan ang dami at bugso ng mga nag-participate sa programang ito, kung kaya ay natutuwa po kaming nakahayon sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas ang programang ito. At kaya po, ito po ay magsisilbing hamon muli sa amin na sa susunod ay mas lalakihan pa namin at mas paghahandaan ang gaganapin naming mga gantong pagtitipon at programa. At nawa, patnubayan tayo ng buong may kapal at siyang nakakaalam sa lahat. Maraming salamat po. Isa pong makasaysayang hapon sa ating lahat. Maraming salamat.